So, yun yung part ng boolean natin. So, ito yung basic pagdating sa boolean. And now, ang gagawin natin, magkakaroon naman tayo ng dalawang condition. So, titignan natin dito, yung second topic natin will be yung can vote. So, i-check natin kung ang user natin ay it can vote ba or hindi. So, meron tayong dalawang magiging variable dito. Yung unang variable natin will be yung age. Then, yung second variable natin ay you will be yung citizen. So, yung citizen natin, isa-set natin siya as boolean. And ito yung magiging variable natin. Then, after nyan, hihingi tayo ng input galing sa user natin. So, ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng cout dito and we will ask yung user natin to enter yung age na meron siya. Then, after nun, using yung cin natin, we will receive yung input niya. So, ang gagawin natin, call out natin yung age natin dito. And second, yung magiging citizen natin. So, tatanungin natin siya if citizen ba siya. Ayan. Then, ang sa boolean natin, since 1 and 0 or true or false lang siya, so bibigyan natin ng instruction yung magiging user natin. Yung 1 is equivalent siya sa yes, and yung 0 naman, equivalent siya sa no. Then, semicolon. Then, gagamitin natin yung cin natin for receiving yung value na manggagaling sa user natin. Then, after nyan, ang gagawin natin next is i-assign na natin yung magiging boolean natin. So, dito, mag-create tayo ng variable natin na can vote. So, i-check kasi natin kung makakapag-vote ba yung magiging user natin. Now, after that, magkakaroon tayo ng equal dito. And then, opening and closing parenthesis natin siya. So, ang gagawin natin dito, magkakaroon tayo ng dalawang condition dito. So, yung una is i-check natin kung ang age ba ay greater than or equal siya sa 18. And, gagamit tayo ng and. Then, after nyan, i-check natin yung citizen natin. Kung 1 or 0 ba siya. Then, semicolon. And after nyan, gagamit tayo dito ng stream manipulator para hindi 1s and 0 yung nakikita natin. We will check dito kung true or false yung ipapakita sa atin. Okay, so para gagamit tayo ng stream manipulator, gagamitin natin yung bool, then iset natin siya into alpha. Yan. So after yan, mag-cout tayo dito, then lalagay natin can vote. So after nun, call out natin yung variable natin na can vote. Then, mag-end line tayo dito. Then, after nun, i-run natin yung program. So, i-check natin ngayon dito. So, enter natin yung age natin. Let's say, for example, 20. And citizen ka ba? And isa-set natin siya as 1. So, automatic true yung makikita natin. So, lalagyan lang natin siya ng space dito. So, ngayon, kailangan maintindihan natin kung ano yung rule ng end natin. So, yung end natin, ang pinaka-rule niya ay both value should be true. So, yun yung magiging rule niya. So, let's say for example, basta titignan natin yung age dapat greater than or equal siya sa 18 para mag-true yung value niya. So, ang gagawin natin, ang age natin, isa-set natin siya as 12. So, automatic, ito false na siya kasi hindi niya mamimit yung condition natin dito. So, are you citizen? So, pag nag-yes tayo dito, basically, ito ay false, ito ay true. So, ang condition natin sa end, both values should be true. So, dun pa lang, makikita na natin yung sagot
na yung magiging sagot natin will be false. Kasi yung value natin ay hindi sila pareho. So dapat kapag gumagamit kayo ng and, pareho yung magiging value nila, true lang palagi. Now, kapag nilagay natin dito, yung age natin will be 25. So, greater than equal to 18. So, 25 yan, greater than to 18. And then yung citizen natin ay yes. So, ibig sabihin true yan. So, both value are true. So, kapag chinek natin siya ngayon, ang magiging value natin ay true.